So let's proceed on the next one. So in this situation, a pipe carrying steam at 3.5 megapascal has an outside diameter of 450 mm and a wall thickness of 10 mm as shown in the figure. A gasket is inserted between the flange at one end of the pipe and a flat plate using the cap end, used to cap the end. So calculate the required force to hold the cap. And then how many 40 mm diameter balls must be used to hold the cap on if the allowable stress in the balls is 80 megapascal, of which 55 megapascal is the initial stress. And then what is the circumferential stress developed in the pipe? Okay? So unahin muna natin unang tanong, what is the required force to hold the cap? So paki-imagine po na parang ito ay pipe, tapos syempre may steam doon, so merong pressure dito. Yan, may pressure dyan. So, kaya ang nangyari, nung tinakpan mo, syempre, magiging under pressure itong, ano na to, itong cup na to, no? So, kasi ang tendency, gustong lumabas ng steam eh, di ba? So, ang tinatanong sa atin sa una, ano yung force na kailangan i-resist? So, ano yung kailangan na force dito? So, syempre, yung kailangan na force dyan is kung ano yung resultant force din ito, di ba? Okay? And how do you calculate that? Well, kung titingnan natin sa 3D, ano lang kasi yan eh, circular, ganyan. Okay? Tapos syempre nandito yung ano eh, pressure, paikot, di ba? Yan. Nakaikot sila doon. So, lumalabas, para makuha natin yung force F for number 1, kailangan ko lang pressure times yung area, di ba? Pressure times area lang yan. Yung area, yung cross-sectional area kung saan nakalapat yung force. Bali, ito yun. Diba? Yan yung area kung saan siya nag-act or um, tumatama, no? So yung area na yan, take note lang na diameter ito, no? May diameter diyan. May diameter ito. Pero take note, itong diameter, dalawa yan, ano? Itong 450 outside diameter yan. So ano ba ang gagamitin? Yung outside diameter ba or yung inside? So ang sagot ay dapat po yung inside kasi nandun lang naman sa loob yung steam. So itong pressure na to nararanasan dun lang sa loob, no? Wala pagdating dito, wala nang steam diyan, syempre kasi ano na yan eh, steel pipe na yan eh. So ito lang nandito lang yung steam sa loob. Kaya dapat ito ay inside diameter. So therefore, our force must be equal to yung pressure, ito yon 3.5 megapascal. Okay, times area, pi over 4. Inside diameter would be 450 minus thickness is 10 minus dalawang 10. So that gives us 430. 430 squared. Okay? So the force would become, so naka-megapascal ito kaya lalabas dyan ay Newton. So 3.5 times pi over 4 times 430 squared. Ang lalabas dito ay naka-Newton. So, para maging kilo, divide mo lang ng 1,000. That gives you 508.27 kilonewtons. So, that is letter A. Next, how many 40 mm diameter bolts must be used to hold the cap? So, ilan naman daw yung kailangan mo na ganito? Okay, so ang idea ulit, parang ito kunwari yung ano natin, flange. No, ayan. Ayan kunwari yung flange natin, yung cap na to. Okay, so maglalagay tayo ng mga bolts. Yan, lalagay tayo ng mga balls. So, yung mga balls na yun, yun yung kukontra sa force na to. Kaya sila yung kukontra.
Okay, and how do we compute that? So, well, obviously, kung meron ka ditong force ng isang bolt, individual force ng bolt, no? So, dapat, kapag nag-summation of forces tayo for number 2, dapat yung lahat, no? Kapag in-add mo lahat ng individual force ng bolt, ay equal dapat dun sa force na to para ma-hold niya yung cap. Okay? And dahil yung bolts naman natin, iisa lang yung diameter, kaya it will be safe to say na pare-parehas lang din sila ng individual force. Kaya sabihin na lang natin ito na yung total na force will be yung number ng bolts times yung force ng isang bolt is equal to F. Okay? Ano ba ang force ng isang bolt? Binigyan po tayo ng diameter, binigyan po tayo ng allowable stress. Okay? So, syempre, ang allowable stress, you can equate that with the force of the bolt divided by area of the bolt. Okay? So, ibig sabihin, yung force ng individual bolt can be equated to the allowable stress times the area of the bolt. Okay? Kaya lang, yung allowable stress natin, although ang sinabi ay 80 megapascals, meron na daw initial stress na 55. So, ibig sabihin, if you are asking, no, bakit ganun? Bakit may initial stress na involved? Kasi di ba kapag hinigpitan mo to, may stress na kagad to eh. So, ibig sabihin, nung paghigpit pa lang, meron ng 55 megapascal. Tapos, dadagdagan mo pa ng another 4. So, may stress pa siya. So, ibig sabihin, yung available na lang na allowable stress ni Bolt, no? Available. Lagyan ko to Available. No? Yung available na lang na allowable stress niya ay hindi na 80, no? 80, kundi 80 minus 55. Okay? Kasi na-stress na siya eh. So, ang natitira na lang na kaya niya pa is yung kung ilan na lang yung difference ng 80 tsaka 55. Okay? So, pasok natin siya dito. So, N times 80 minus 55. Tapos, area ng bolt, pi over 4 times, ang diameter is 40 squared. And equate natin yan dun sa 4. So, 508.27. So here we just need to be careful. Naka-megapascal kasi to, which is equivalent to Newton per millimeter squared. Ito naman magiging millimeter squared. So magka-cancel yan. So dapat pala ito naka-Newton. Para naka-Newton din sila pareha. So kaya ang gagawin ko, mag-multiply ako dito ng 1,000. So from there, we can solve for the required number of volts. So ito, divide lang natin ng 80 minus 55 times pi over 4 times 40 squared. Okay, and that gives us 16.18 pieces. Okay, and of course, we will round that up to 17. Okay, so hence our answer here would be letter B. So we don't round off kapag yung B lang kasi ang sinasabi na to, ito yung minimum um, number. So hindi ka na pwedeng bumaba dyan. No? Kaya hindi mo pwedeng sabihin na i-round off mo sa 16. Okay? Now, last question for this one. What is the circumferential stress developed in the pipe? So, pag sinabi pong circumferential stress, parehas lang yan sa tangential stress or hoop stress. Okay, which is kapag number 3, kapag cylindrical, no, cylinder, ang circumferential stress natin or yung tangential stress natin, okay, is automatically calculated as PD over 2T. Okay, P is the pressure, D is the internal diameter, and then T is the thickness. Okay, pero saan galing yan? So, nanggaling yan dito. Kung meron kang pipe, tapos kinat mo to.
Kinat mo yan. Okay, so pag kinat mo, tapos in-isolate mo yung ilalim, ganito itsura. Ganyan, no? So, alam natin na meron ditong pressure. May pressure dyan, no? Gawa nung P. Okay, yung kukontra dyan, kasi ang mangyayari dyan, ano eh, yung pressure na tumutulak pababa, parang gusto niyang sirain ito, dito. Okay, mahisira siya dyan. Parang sasabog siya dito. Okay, sa sides. So, para ma-prevent yung pagsabog na yon, ang kukontra dyan, yung mismong ano, thickness, yung mismong pipe, yung material na to. So, yung stress na nire-develop dyan, yun yung tinatawag natin na tangential stress. Okay? So, ngayon, kapag kinumbay natin yon o ginawa nating force, ito gawin kong T, sa kabilang side, gawin din nating T. Okay? Tapos kapag ginawa nating force yung pressure, di ba, kukunin natin equivalent force niyan, tawagin nating F. So, lalabas lang, pag nag-summation of forces ka, um, F is equal to 2T. But what is F? So, di ba ang force ay stress times area. So, para sa F, ang stress mo, yung pressure. Tapos ang area mo, yung area kung saan ulit naka ah, naka project yung pressure. So dito 'yon. Okay, yung area na yan. Rectangle yan. So ang length nito, tawagin natin na L. Tapos ito, 'di ba, internal diameter. Okay? So ibig sabihin that ang stress natin ay pressure times area, diameter times L, no? Equals to T. Yung T naman natin is ganoon din, force is stress times area. Yung stress mo dyan is yung tangential stress. Tapos yung area mo, bali ito lang. Ito. Yan, yung area na yan. Yan. Okay, which is, ano lang yun? Thickness times L. So, thickness times L. So, magka-cancel yung L. If you solve for the tangential stress, lalabas PD over 2T. Kaya ito lumabas. Doon galing yun. Okay? But it's good for us to already memorize it kapag cylindrical. So, the reason why I'm showing you this is paano kung hindi cylindrical? Paano kung ibang shape? So, kailangan mo i-derive. Hindi siya PD over 2T. Okay? Anyway, solve lang natin. So, direct substitution lang naman to. 3.5 megapascal. Ang diameter natin inside ay 430 over 2. Ang thickness natin dito ay 10. So, ang lalabas na sagot would be okay, 75.25. Okay? And that is letter C. Okay? And that's how we solve this situation.